So what is up mga ka-tech shop, no? Naa di ay tay Vivo Y15s mga tech shop, no power ang issue mga tech shop, no? Niya niingon ng customer nga nikalit ra siya kay nani, di na siya mo charge, di na siya mo on. Sa unsa niya pislit, di na siya mo function mga tech shop. So akong gitesting mga tech shop and confirm nga di na gid siya mo charge. Way mo gawas nga battery, walay vibrate, tula tanan mga tech shop. Ato sang disassemble mga ka-tech shop, no? So ubay-ubay kung nadawat nga no power nga Android phone karon nga months mga tech shop. And pare-pareho ra siya solution. So basin kani same ra gyapon na siya solution mga tech shop. Pero ato gyapon step by step og troubleshoot kay di ta mo skip basin masayop ta ba, no? Sayang atong effort, no? So ato sang disassemble and then i-check na to ang charging board, no, kung nabay voltahe sa charging board kay basin charging port ang issue ani dili mo charge. So atong i-make sure nga working ang charging board. So if you're interested in this kind of videos mga ka-tech shop, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel kay mag-upload tag mga gadget repair sa atong YouTube channel. And if you're interested in the tools that I've been using in my repairs, you can also check the link on the description para maka-order na mo tools, para maka-start mo og DIY or maybe start your own repair shop mga tech shop. Let's go. So na-disassemble na nato mga tech shop, no, and gamit ang multi-tester akong gitest if na by voltahe nga mulusot. And as you can see na ay 4 volts ka pin. So let's assume nga normal na siya nga voltahe mga tech shop, no. Usually 4 volts normal gina siya. So in turn on ako, wala gid siya power mga tech shop. So maybe drain ang battery and working man ang charging board. So let's proceed on the battery basin fusible resistor na sa igubaan ni mga tech shop. Kasagaran inani maigo gid ang fusible resistor basta ma-overcharge ang phone or matagak ang phone. Una ging maimpa ka na ang fusible resistor. So atong i-try og remove ang fusible resistor, nya atong i-replacean og solder lead lang. So once again mga tech shop, if you're interested in this kind of videos, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And if you're interested on the tools that I have been using in my repairs, you can check the link on the description para maka-order na mo tools mga tech shop, no? So let's remove the battery mga tech shop, no, ato i-check kay usually ani if guba na ang fusible resistor, ang battery dili na mo dawat og voltahe, so dili siya ka charge
And also the reason why dili siya ka power on kay di na sad siya ka supply og enough power. So inana ang logic niya. So basin same ra ni siya sa mga Android phones nga akong gi-fix, yung fusible resistor. So atong tanggalon, replace na to og solder lead para connected gihapon siya. Alright, so if you're interested in this kind of videos, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Also, you can comment down below if na mo mga suggestion basi na mas sayon nga pamaagi pag fix ani nga issue. So just leave a comment below mga tech shop. So mao ni dagway sa fusible resistor mga tech shop, no. Naani siya sa mga Android phones but wala ko kakita ani sa iPhone nga battery o sa Samsung nga battery. Kasagaran ani naani sa kanang mga common nga Android phone like Vivo, Oppo, nasa ni siya sa Tecno, sa Poco. So kana nga mga Android phones mga tech shop naa na si ani nga mga sa nanay inani ang ilang mga battery. Ito mga common nga Android phones. So if in case na may issue nga nakasugat mo no power, you can try removing solder lead, removing fusible resistor, replace it with solder lead. So inani na ang dagway ana mga tech shop after ma-replace nimo og solder lead. So ato na ni siyang tabunan and ato i-test ang phone ug mugana ba mga tech shop, no. Let's go.
So here mga tech shop no atong i-testing, and as you can see wala gihapon ni siga ang phone mga tech shop, maski gi-fix na nato ang fusible resistor. So ni take pag pila ka minutes wa gihapon ni siga mga tech shop. So akong gitry og lain nga battery mga tech shop, and tanaw nato unsay reaction sa phone. Alright, so git-testing na sa nako mga tech shop ang battery terminal or ang flex cable di ay padung sa motherboard. So naara siya voltahe ngano kang dili siya mo on. So git-testing sa nako ang battery terminal, naa ba siya voltahe mo sulod. And as you can see, naay ni sulod nga voltahe mga tech shop. So dapat unta mo function na gini ang phone. Normal naman yung voltahe, di man ingon nga gamay kaayo mosulod sa battery terminal. So ngano jud ka dili ni siya mo on mga tech shop. So nagtry di ay kog laing battery mga tech shop no. Tanaw na to kung unsay reaction sa cellphone no. So make sure lang ang positive going to positive, negative going to negative. Dili makabali mga tech shop kay makaguba na siya sa phone. So let's see unsay reaction in charge. And as you can see, nakita ang charging icon pero walay percentage. So di gyapon mo on mga tech shop. Ngano yung ka ni nani ni siya mga tech shop no. Weird ang iyang behavior. So I don't know unsay problem ani mga tech shop. So mag-try ta og laing battery mga tech shop kay di man gyapon siya mo on. No, di gyapon siya mo on. So let's try another battery mga tech shop.
So nagtry na sad kog laing battery mga katikshop, pero same ra ni sila og connection. So make sure lang negative to negative, positive to negative, positive to positive ang iyang pagkataon mga katikshop ha, para dili maguba ang mainboard. So akong gitesting laing battery, gi-charge nako, tanaw na to ang reaction sa phone mga katikshop. As you can see, dili siya mo turn on. So suwaya na to og charge, tanaw na to sa reaction sa phone mga katikshop. Alright, nigawas ang battery icon. And then napang, pero wala ni pagawas ang percentage mga katikshop. So that's not a normal behavior. Usually ana mugawas ginaang mugawas ginaang ang battery percentage. So sa unsa na rin ako tanggal taod mga katikshop, no, di gyud siya mugana mga katikshop. Pulay magawas nga battery percentage unya di siya mo turn on and nagpislit sa power. So unsa jud kay problema ani mga katikshop, no. So akong gitanggal ang main board mga katikshop, no, and as you can see nasunog di ay ang board. So grabe sigurong pagduwa aning tag-iya ni mga katikshop, no. Pagtanggal nako sa board nagid siya murag niagi gid siya extreme heat, no, tanawa itom kayo. So could it be kana ang issue mga katikshop? I don't know. So akong gibuhat mga katikshop, ni give up ni gid unta ko ani. So akong gipasagdan ga simbol na kog balik same battery ra, and then gi-charge lang ko pila ka minutes nya mo chat na unta ko sa tagiya nga dili na nako ma-fix, pero na fix ra gid siya mga katikshop, na drain ra gid ang maayo ang mga batteries mga katikshop, maong dili siya ka turn on. So ako siyang gipasagdan no mga 10 minutes naka-charge gid noon siya mga katikshop. So basically na fix tong fusible resistor mga katikshop, no. Alright, let's go.